Napay ko ano? Yawa na. So maayong gabi na tong tanan. Kumusta? Adlaw nga Lunes, May 20. Atong basahon ang ebanghelyo karon. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tidun-an, nga iyang gimahal, nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Kunya mingon siya sa tidun-an, "Ani ang imong inahan?" Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Palug man lingkod. Malikon ako, mayong gabi na tong tanan. So karong adlaw di ay gi-celebrate sa simbahan ang kapistahan Mary, Mother of the Church. Si Maria, inahan sa simbahan. Without Mama Mary, the church is orphan. Unsa to? Without Mama Mary, the church is orphan. Ilong tuapos. Kaya sa to ebanghelyo karon, gi-attested sa to Ginoo nga babay, ningon siya sa iyang inahan, babay, ania ang imong anak. Humingon sa siya sa iyang tinun-an, anak, ania ang imong inahan. Representing John, sa tanang tinubos ni Kristo, mga anak, ania ang inyong inahan. Humingon sa siya, babay, ania ang imong mga anak. Si Kristo mismo nagsulti anak. So biblical di ay ang pagsangpit nato ni Maria nga Mama Mary. Kinsa ra may magmama ni Mary? Kinsa? Ang mga tinun-an nga tinuod ni Kristo. Atong pagpakan ang atong Ginoo. Diha ko'y na labyan sa Facebook o sa kapastor. Ningon siya, si Maria dili angay ampuan. Kay si Maria walay gahom. Dili siya present sa tanang lugar. Og way gahom si Maria sama sa Ginoo. Tinuod ba nga way gahom si Maria? Tinuod? Dili. Sa mabasa sa Biblia. Uy. Nasa Lucas 1:35. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Naawa. Busa tinuod tong gigos pastor nga wa jud siya gahom, pero gigaan siya gahom sa atong Ginoo. Og ang maong gahom magpabilin diha kaniya. Asa mabasa? Lucas 1:35. Una nga, usas iyang mga argumento, mga igsuon, ingon pa jud siya, si Maria kuno dili makadungog. Kay si Maria dili present everywhere. Sama nato niya ta dinhi, wa ta didto.
To ata dito, wa ta diri. Only God is omnipresent. Present everywhere. Pero si Maria, dili present everywhere. Therefore, dili siya makadungog. Tinuod ba nga si Maria di kadungog? Dili na tinuod. Nya asa mabasa nga makadungog ang mga santos. Naa sa Pinadayag 5:13. Unsa to? Pinadayag 5:13. Si San Juan mingon, og nadungog ko ang tanang binuhat. Paminaw mo? Unsay nadungog ni San Juan? Kasi nadungog ko ang pipila ka binuhat. Gisumpayan pang San Juan. Mga binuhat nga tua sa langit. Bastang binuhat to sa langit. Nadungog ni San Juan. Mga binuhat nga ania sa yuta. Mga binuhat nga ilalom. Apil pa yung ilawom sa yuta. Nadungog ni San Juan. Kagrabe na ba ning San Juan? O ilalom sa dagat. Nadungog ko silang tanan. Ang tanang binuhat sa tibuok. No? Dili lang sa yuta yan nadungog. Ang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Pangutana, si San Juan present basta ng lugar? Dili. Pero makadungog. Nalipay mo wa. Kung ang ordinaryong santos, si San Juan, nadungog niya ang tanan nga binuhat sa langit ug sa yuta. Ordinaryo ra siya nga santos. Samot na ang atong inahan. Amen? Asa mabasa? Kalimot na ay. No. Pitok-pitok kurang mata ay. No. Asa mabasa? Lucas 1:35, Pinadayag 5. Kana ray saguha parang dili na mo magpitok-pitok inyong mata. Ikatulong nga teksto nga akong ihatag kaninyo. Tulo ra ha? Lucas 1:35, si Maria nagpapili ng gahom nga na kaniya. Pinadayag 5:13, si San Juan nakadungog sa tanang binuhat sa langit ug sa yuta. Kasi mingog nakadungog ko sa kong tapat. Oh. Tanang binuhat yun. Wasa mingog nakadungog ko sa pipila ka binuhat. Ang basahin niyo yung Biblia ninyo. Nadungog ko ang tanang binuhat. Dili lang sa kalibutan. Apil na ang binuhat nga atua sa langit. Amen! God is good! All the time! Katugon man. Ay, no. God is good! Doon ako na bagong tubag, anak. Mingon ta, grabe! God is good! All the time! Atong pakpakan ng atong mahal nga inahan. Inahan sa atong Ginoo. Kay igsuon man ta sa Ginoo ang ato usab nga inahan way lain si Mama Mary. Balik ko nako, the church is orphan without Mary. Amen? Katapusan nga teksto nga akong ihatag ninyo aron malig-on mo sa pagsangpit sa mga santos. One time, dito ko, seminarista pa ko, dito mi sa Pantalan, padung ko uli sa Bohol, day pastor dito. Din siya, kamong Katoliko may hinungdan nga dunay linog sa Bohol. Yung sa may pruiba ni mong pastor, tanawa, ang munisipyo wa mahugno, simbahan ray nahugno. Nga naman, nisimba mo sa mga santos, nagampo mo sa mga santos. Ang Diyos ra, si Kristo ra ang dala ng kamatuoran ug kinabuhi. Wala na lain pa. Busa, kamong Katoliko, paminaw mo, kamoy hinungdan, nganong naglinog ang buhol. Itindog ko, tupod lagi kunos pagsampit na to sa mga santos. Ako sa kiingnan, pastor, kung doon ako'y mabasa, pastor, nga muagi jud tag mga santos.
So, amo ka pa sana. Sa naas, Biblia. Nasa Hebrew 12:23. Lista ninyo. Nag-live na mo. Hebrew, Kapitulo 12, versikulo 23. Basa, pastor. Ikay basa. Og niduol ka mo sa Diyos. Ayon sa tiwasa. Kamu, pastor, niduol mo sa Diyos. Wa. Niduol. Kaming Katoliko, niduol sa mi sa Diyos. Kamu niduol, kami niduol. Tabla. Tabla ta. Pero sunod nga, sentence, pastor, di natatabla. Kay naamay og. Nay og. Tiwasa, pastor. Niduol ka mo sa Diyos sa maghuhukom sa tanan. Og! Naamay og, pastor. Tiwasa, pastor. Tiwasa. Og sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na. Kinsa man eh. Uy. Kinsa na eh. O di na ni buhi, kay mingon man sila, oy, sa buhi pa, pwede sila kasampitan. Pwede sila kadulan. Ni sampit, ni duol sila sa Diyos, nga magkagahom sa tanan, magbuhukom sa tanang butang, sa tibok kalibutan, og, na may og. Sa mga, mga man, espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Kinsa man eh? Uy. Akong ipangutan ang pastor, kay plural man na, kinsa man pod, kay duol mo sa Diyos, naman po'y og. Sa mga espiritu, sa mga tao, kinsa may imong giduol, pastor? Sa mga espiritu, sa mga tao, nga nahingpit na. Nagpitok-pitok ang mata sa pastor. Na-shock siya sa mong teksto. Pastor, tubaga ba? Kinsa, plural ha, plural, di usa. Abisag usa na lang, pastor. Kinsa man. Nya kinanan espiritu sa tao nga nahingpit na. Kinsa man sa mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na imong giduol. Bisag usa lang. Usa lang anli. Wa jud makahingan hantud ron. Ni sakay na lang mig barko mga igsuon. Nagsira sa gano'n ito. Nagsira sa hinuktok. Kaluoy sa pastor. Taga. Nya ako sa ginan, pastor, pangutan ako. Balay haming Katoliko sa pagpangutana. Kinsa sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na among giduol, kay litanyahan tika sa mga santos. Uy. Niining bahinang pastor, dili tatabla. Kay wa ka kay gan bisan usa. Uy. San Vicente Ferrero sa tubag ninyo, iampo mo kami. Kunang sayop tong imong giingon, pastor, nga nag-ampo mig santos. Wa jud mi mag-ampo og santos. Why Katolikong nag-ampo og sa mahal na Birhen? Unsa may atong gingon? San Vicente Ferrer, pray for us. Iampo mo kami. Uy. Ningon nitag, Mama Mary, nag-ampo kunimo. Ningon nita na. Mother of God, pray for us. Intercession. We ask the intercession of the saints. Uy. Ayaw magtuo ng gipanabi nila nag-ampo tag mga santos. Wa ta mag-ampo sa mga santos. We ask their powerful intercession. Amen? Kung sabay, magkitan niya ta karon, San Pablo, sa tubag ninyo. Niya ato na lang usban, nag-ampo minimo. San Juan! Ningon matag nag-ampo minimo. Uy! Ningon matag, we pray to you. Wow! We pray for us. Iampo mo kami. Grabe kaayo ang misconception
nga ilang gipanabi nga nagampo ko na tag mga santos. Wala. Nagpaampo ta. Nga muduol ta sa pastor. Mingon ka, pastor, iampo me. Mingon ika nga, pastor, nagampo ko nimo. Uy. O kung magpaampo sila sa ilang pastor, nagampo sila kung mauna, mahon. Niampo di sila sa ilang pastor. Kaya nagpaampo man sila. Kung mauna ang ilang pastor makaampo man gani, how much more ang mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Amen? Sa to'y teksto, Hebro 12:23. Tuluran na ka teksto ha? Ligo na kita. Nalipay pa marong gabi una. God is good! Narambol man. God is good! All the time! Ato sang pasalamatan si Father Mayel, the parish priest, ug atong temporary na administrator sa atong parokya, si Father Tol Anico, nga nakiguban ninyo kay to apa sa pahuway pud si Ordos Padre Mayel. Kay di lalim mahimong pari, no? Puro nagdiman ang tanan, no? Usara ka po pari, no? Ya, pila ka libo ang giatiman sa pari. Amen? So karon kay empowerment man sa spiritual warfare, angay mo mahipaw nga grabe kaayo ang gahom sa Ginoo gihatag nato. Kanus atag gihatag gahom, nakadawat og gahom dili pinaagi sa imong lulo. Nga dili siya mamatay kung di mapasa. Nakadawat ba magpasalod? Orasyon, anting-anting, kinahanglan isurrender na nato. Kinahanglan ang gahom nato gikan sa sakramento. Anong doon natin gahom? Napunyagan ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen? Ikaduha, tungod sa Sacrament of Confirmation, nakumpirmahan ko sa atong mahal na obispo. Ikatulo, anong doon natin gahom? Nakadawatag sakramento sa kumpisal. Ikaupat, nagahom, tungod kay dawata sa lawas ni Kristo. Nga mao ang tinugdan sa tanang gahom. Unang sa, kung mo i-connect na, nakadawat pa kung may gahom, Father, tinuod lagi na nas Biblia. Lucas 10:19-20. I have given you authority. Ano sa to? I have given you power, authority, so that you can overcome, you can overcome all the power of your enemy. Ano sa to? So that you can overcome all the power of your enemy. What's the meaning of so that you can overcome some of the power of your enemy? Grabe na. Huwag mo malipay. Kanus ata nakadawat og authority. Baptism, confirmation, confession, Eucharist, and sacrament of matrimony. Amen? Nakaroon. Kung sa may sumpay ito, so that you can trample scorpions and serpents. Tumban na nimo ang mga demonyo, and nothing will harm you. Si Mama Mary, usa siyang mga image, nagtunog siya og demonyo, anang has. Kay mo na simbolo, tumban na ninyo ang halas og mga serpents and scorpions. Mga say bisag scorpions, tanga. Mga symbol, demonic symbol sa Bible representing the evil spirits.
Nya kita ba mo ni Saint Michael, yarang gitumban ang demonyo. In like manner, tumbanan ra nato ang demonyo. Because we have authority from Jesus Christ. Natag ang authority through His sacraments. Because sacraments are instituted by Jesus Christ. Amen? Yan tamog sampol. Pag-ulang, nagmisa ko sa sagbayan, kay taga-tubigo ni duol na ako. Siya, Father, tabangiin taon ko, king akong anak nga lalaki, Father, mga 15 to 18 years old. Ang akong anak nga lalaki, Father, giyawaan. Pag man ako misan ko nga, atulo mo sa office, i-entertain ka na ko ugma. Pag abot nila dito sa office, naminaw sila sa catechism, na-empower yung tatay. Subaw na nakikitay catechism dito sa office, yan naman, knowledge is power. So initabo makisunan, pag humag catechism, usa sila sa akong gi-entertain, kinawildan iyang anak. Si Lucifer ang nisud niya, uban pa mga demonyo sud sa lawas. E samtang nag-exercise ko, ingon ko sa tatay, tay, ikaw may mapadayon sa deliverance. Kaya ba mo, bigawas ang yawa. Akong gitudluan ang tatay. Tay, hinig uli sa inyo ha, kada adlaw ni deliverance. Pag una na yung deliverance ito by perting singgit, walo katao ang nikumbatik kupot sa iyang anak. Ningon siya madahaba kanina ko, magperti pang wilda. Sunod adlaw, perti ka pong wilda. Sunod adlaw, perti ka pong wilda. Pila ka adlaw niyang kumbati. Pila na to katuig ang mao nga harassment sa demonyo. Pero sa diyang empower yung tatay, ibalik sila atong miaging adlaw. Kaya simana pa, nagpahibaw na ako, Father, salamat. Sa katapusan na akong deliverance, Father, kung pagbalik na ko dinhi, completely liberated na ang ako. Kinsay nag-prayer, dili na si Father Darwin. Ang iya ng tatay. Kinsa may more passionate mo ampo, ang tatay o ako? Uy. Ang tatay. Mga tatay nga niya din nigga. You are powerful. Mga nanay nga niya din ni karon. You are powerful. Kitang tanan nga niya din ni karon. We are powerful because we receive the sacraments. Yadto ko sa tandag, no? Father Glenn, no? Father Glenn Acosta. Niduol na ko ang tatay kay nagduha-duha, nagduda siya, wa magduha-duha. Nagduda siya yang iyang anak walking possessed. Pero kay ba mo, ang iya ding papa nagdeliverance na sa iya ha. Pero wa mag-react ang iyang ganun wa mag-react ang iyang anak, doon na pa sila'y occult practices nga wa marinaos. Mga tatay. Doon na pa mo'y orasyon, doon na pa mo'y sandabid, di mo tuo ang yawa ninyo, doon na pa mo'y habak, doon na pa mo'y orasyon batok sala. Mutong wa mo effect ang prayer of deliverance. Nasabtan ninyo? Naminaw na sila, pero doon na pa'y occult practices sa iyang mga katigulangan nga wa marinaos. Mauni makaigsunan ang storya. Pag-interview na ko sa bata, maudeng ni undang siya pila na ka mga tuig, more than a year na ni undang siya og
Niundang siya og eskwela. Iba mo sa rason niya? Na ay mukalitlag tungha siyang uto. Nga lami pamatyon og lubaon ang iyang mga classmates. Grabe no? Yung word kayang panguna-una. Kaya naman, religious man sila nga pamilya. Kung ako masayop, altar boy ba to siya, bro? Kung ako masayop, altar boy ba to? Itong bata? Usap pa jud siya ka altar boy. Altar boy? Wala may taga-tandag diri ako i-confirm kay say magrambuling nasa akong utok tugos kadaghan nga muadto sa office. Magrambol-rambol, no? Ang taga-tandag mahimong taga-Butuan. Ang taga-Butuan mahimong taga-Bukidnon. Tungos kadaghan mo bisita sa to ah. Pero dito to sa Diocese of Tandag kay dito man ko. Pag adto na ko dito mo tungwa nag-deliverance siya pero wa mo effect ang deliverance. Muna nga pag adto na ko kay giingnan mo ko Father Glenn, Father, pwede bag imong i-prayeran ni Father? So, wala naman ko authority diri Father. Kay taga-diocese of Tagbilaran man ko, di man ni diocese nako. Gawas lang kun imo kong gaag authority. Kasi Father, gaan ka na kong authority. Nakakita si Father Glenn Acosta, si Father Suje Cuadrado, akong classmate, ito aron taga-diocese of Tandag. Nitabo sa iyang kwarto. Nya ato siyang kwarto mga igsuon, makakita siyang ilaga, iyang dakpon, o iyang kunis-kunison. Mas maayo na lang ning ilaga akong patyon Father kaysa akong classmate. Nya di siya kapugong sa mga hunghung nga naa sa iyang huna-huna. Normal kayo ang bata, responsive kaayo, kung imong pangutan-on. Nakita si Father Glenn Acosta, pero sa dihang giprayera na sa sa simbahan, nag-wild na siya. Gisipaan ako, no? Kini akong dapit dani, ito sang adlaw, perting bunuga. No? Gisipaan ko. Usahay kultahon sa mga nayawaan. Kaya mo wild magkalit. Ingon siya nako, hukman sa exorcism na mo, ningon siya nako, Father, lamig kay lugiton ang imong mga mata. Unya, nga nung ingon anak iyang panghuna-huna, mo na gitawag demonic obsession, lamig kay mubuhat og krimen, demonic obsession na siya. Nga ganahan na ka magpakamatay, many times yan ang nang gi-attempt. No? Demonic obsession na siya. Nakibaw mo, akong giingnan ang tatay, kakita man sila sa Father Glenn, ningon sa Father Glenn, kuyawa, no? Kung ako patoy mo diagnose, Father, pas mo man to. Di kabuhi man to. Tinuo jud ni Father, no? Na jud ay walking possess. Kung sa Father Glenn, plano tong mo ari diri mo bisita para mo witness ug mudugag sinati ni ining ministry ni Kristo nga gi-entrust unta sa simbahan pero wa gamita sa atong simbahan. Amen. Daghan ng pari na dasig ron. Puno nig mga text akong mga cellphone sa mga pari. Pader, ari ka dere. Tuluson. Hindi ba ta ka say yes tanan? Unang mag-live ta, mag-share ta sa YouTube channel nato. Say magtagalog ko dito. Kay itong mga live ako magtagalog ko, lisod gani ko Tagalog no. No. Mo to, nahitabo. Nakita siya. Unya akong giingnas Father Glenn, ugma ikaw na deliverance adto. Chapito, wa ra bakit kumpisa Father. Ana siya. Siya na may tabernacle kas inyo. Imong simbahan, luhod dito. Ang kunang ikaw makasasa, Father. Ako humility mo na makadestroy o makapildi sa yawa. Ang kuna nga ikaw makasasa. Nya gipa-renounce na ako ang angay i-renounce sa iyang pamilya. Dito na mo na trace, diingikan ang occult spirits nga nag-disturb sa iyang anak. Kaya ba mo? Ang ila ding balay, giorasyonan sa mga anting-antingan.
O katong mong anting-antingan, gi-welcome sa iyang tatay. Yang murag lulo niya. Ayang lulo jud, gi-welcome ang mga anting-antingan nga di madutlag bala, di madutlag sundang, bisag unsaon nimo tadtad sa ilang lawas, mao day na naganahan siya mo tadtad. Didto nagikan, no? Sa interview ana na mahibaw-an kung unsay connection, suputan, luodan, nanay occult spirit. Mga taslak ka, puro hadlok ka, si kalok, muna i-renounce na siya. Kaya mo pag-renounce, itong solemn renouncement, ay mo kagol, kaya ko i-post, i-remind ko ninyo, magkaloy, ko i-post itong solemn renouncement para ma-renounce na ito tanan. Kaya kauban na mo sa deliverance ministers, inig-renounce niya itong ordinary prayer ni Father Sikia, di siya mag-react. Kay, uso sa among kaubas deliverance ministers, ang iyang lulo, ang ilang sundang, mo'y suguon pagpangakoy. Grabe, no? Mayon na, pangahoy dito. Mulupad ang sundang. Magtigbas-tigbas. Yan, na-appeal na siya sa deliverance team. Munang iharas siya. Na time nga, grabe ka suko, grabe ka pungot. Sa dihang akong ipabasa sa solemn renouncement dito ni Chabaw. Na ako ito i-post parang, lasig ka muna po yung mga, inig-renounce din yun. Tawag din mo sa atong team. Anto din mo dito. Inig-renounce mo, in the name of Jesus. Yeah. Meaning, grabe ang occult involvements until fourth generation man na. Ika-fourth generation ta. First generation ang nagbuhat sa occult. Munang ato i-renounce tanan. Aron at pista kanunay. Amen? Nalipay ba morong gabi una? So, hinay-hinay tausbo niya. Munang nga, ako na i-post dito para ato nang ma-process ato kaugalingon. Before ta mo huna-huna, before ta mo sulti, before ta mubuhat, kinahanglan, bunga sa atong pamalandong, bunga sa inspiration gikan sa Ginoo. Amen? Unsay nahitabo atong bata? Si Father Glenn na ako gipa-deliverance pagkaugma. Nag-renounce na ang tatay sa tanang occult involvement sila. General renouncement. Kaya ba mo, ang bata ni-react o gamay, di na pariha sa unang exorcism. Nga nung dali ta, tungod ang tatay ni himog solemn renouncement together with his wife. Amen? Nga karon dako kay improvement ang bata. Grabe, no? Unang kabantay mo, di gani masabot inyong apo, di masabot inyong kaugalingon, make a solemn renouncement of the occult involvements from our ancestors, from one generation to other generations. Kaya nga naman, muna mo enlighten na to. Muna, sa putunta, luudan ta, di ta kasabot sa to kagalingon. Ganun di ta kasabot sa to kagalingon. Ang atong lula, kada sakit na to, patutuan ta. Apil pang hukaw. Ayaw kaligo, sod sa tulo ka adlaw. Sa ang hukaw, kabako sa hukaw. Well, the more mo duol tas mga albularyo, manghihilot nga dunay orasyon. Manghihilot nga dunay, bantay mo na manghilot nga manugab. Okay na, nanay occult connection. Uy. Edeng kilot, maluya. Yamatos tanom. Ang tanom may maluya. Lantay mo na. Kaya naman, doon na occult involvements. Muna nga kinahanglan masayod ta ini, nga naman, sige kitag lakaw-lakaw.
we need sacramentals. We need sacraments, and then the extension of the sacraments are sacramentals. Muna natay holy and exercise water, bisan asa ta, dad-una nato. Itapad sa imong make-up kit. Kaya nga naman, matug ka, travel ka, isprinkle na sa imong gihigdaan. Maubitaw na, matinga ka, inig, balhin mong balay nga, bago imong balay, na nga sakit na mong tanan. Kaya nga naman, infested ang lugar. O sa harassment siyawa, infested ang lugar. Ganong na-infested ang lugar? Na ay albularyo nagpuyo. Ikaduha, ganong ma-infested ang lugar? Itsahan og patay nga lawas. Abortion na itabo. Unang ma-infested ang lugar. Sa pailain nga ma-infested ang lugar, gihimuang satanic ritual. Blood compact with Satan. Gihimuan og occult practices. Nagritual og occult rituals. Naghimog spirit of the glass. Or nagpadugo sa bagong sakyanan. Nagpadugo kay magtukod og bala. Maunay maka-infested. Kung infested na ang lugar, mo nang imong mga anak, obsessed na. Masama ng demonic obsession, negative na guna-huna. Negative na ang iyang emosyon. Mo na gitawag demonic obsession. Kaluis Ginoo, kadug anak niya, natong tagatandag, ni-chat nako ni-comment nako ang tatay, ni siya nga, Father, dako kay improvement ang akong anak. Because knowledge is, nalipay ba morong adlaw? Nya karon, obsessed na ka, munang suicidal tendency. Di ka kasabot. Nya gamay problema, padak-on nimo. Mura nagkatapusan sa kalibutan. Buwagan ka guyab. Maghikog kayo. Uy, mga babae, mga lalaki. Daghan pang laki, Uy. Amen? Daghan pang nanggipurol. Amen? Daghan pang nanggikarsures. Amen? Nanggisutana ng uban. Mamigsyara na, no? So muna nga, katawhan sa Diyos, infestation, ang unang atake siyawa. Ikaduha, demonic obsession, negative na ang utok sa imong bana. Muna, gabantay mo, pamatyon ang tibok pamilya, demonic obsession na siya. Infested imong balay, haunted house na, manglihok na ang mga butang sa imong balay. Infestation, ikaduha, demonic obsession, ikatulo, oppression. Dunay sakit nya, why finding sa doktor. Usa ka prominent dinhi sa atua, dinhi sa probinsya sa Bohol ni duol nako ato miaging semana. Usa ka prominent nga pamilya, ilaado nga pamilya. Kay ba mo, dunay say sakit nga dili ma-diagnose sa doktor. O masyak mo. Bag-o ning ang pasyente nang gawas ang mga dagom sa iyang lawas. O gawas nga dunay dagom, dunapay lansa. Bago niya timiging semana. Pag deliverance na to, pertijon nga react sa prayer. No? Amo pang i-series karon ang prayer para niya kay dili basta-basta ang kulam nga anaa sa iya. Akong i-post sunod adlaw tong mga picture lang sa gagmay nga kining dagom. Grabe, no? Hindi man na makasa, nang ato siyang a series of exorcism and embracing the sacraments. Muna gitawag oppression.
dunay sakit nga why finding sa doktor, why diagnose sa doktor, maglibog ang doktor o ang doktor dunay mga findings mag-usab-usab. Kay dunay duha ka klase nga sakit, demonic oppression, ikaduha nga sakit, natural illness. Kung natural illness, we need medical treatment. We need doctors. Kung natural imong sakit, listen to them. Nasabtan? Pero kining demonic oppression nga sakit, preternatural nga sakit, beyond natural nga sakit, bisan kinsang doktora sa tibok kalibutan, why makaayo niini gawas lang sa paagi ni Kristo. Ang paagi ni Kristo, sacramentals and sacraments of Christ. Ganito mag-example, tumiyagin si Mana, the Diocese of Butuan. From Diocese of Butuan, akong interview ni sa ato live, si Princess Nicole. Si Princess Nicole, 6 months. Unong kabuwan, bedridden siya. Di siya katindog. Di siya kalakaw. Bisag maglingkod siya mga igsuon, alsahon ang iyang duha katiil para musakay sa iyang wheelchair. Samtang nagsakay siya wheelchair, doon na pa'y dako nga tangki sa likod. Tangki sa oxygen. Yang gikusgon sa oxygen, kinahanglan jud 8 ang gikusgon sa oxygen. Kaya kung mo ubos, maglisod na siya ginhawa. Nag-antos siya niini for 6 months. Bag-o ni, naging simana. Og kada adlaw, dunay duha ka tangke, tag 1,000 ang tangke. Susud sa usa ka adlaw, 2,000 ang ilang magasto sa tangke lang. Nya kamo karon, di mo ginhawa, pilay na gasto ninyo. Libre atong pagpag ang Ginoo. Amen. Yun ana ang kalisod sa ilang pamilya. Kung ang imong sweldo 500 ra. Ya imong anak na sakit, oxygen ra 2,000. Grabe na. Ilan ang gilibot ang mga doktor sa probinsya sa Butuan. Ilan ang niabot na sila Cagayan de Oro. Niabot na sila Davao. Aron lang maayo yung anak. Pero wag gapon ni worse noon. Naglibog ang mga doktor. Sakit kayang likod, di mahikap yang likod, ang tibuok niyang lawas, perting bugata, apil yang o, ang iyang mata pertidyong sakita. Muna magtsabaw in town siya. Muna gipatake siya sa doktor o morphine, nga pain reliever. Di lang morphine, fentanyl ang iyang gitake. Muna gitake ni Duterte. Dili ma-describe ang kasakit sa lawas sa maong 20 years old Princess Nicole. Unya, pagkadto nila, 5:30 na po sa hapon naka-entertain nila. The whole day sila dito sa office. Kaingnan niya yung papa, do or die. Ihalad na po sa Ginoo ninyo kun sa problema ba taday kay usara ka tangke atong da. Nya kung di pwede magpa-refill, diri kinahanglan mo palit yung tangke. No? Grabe ilang gasto, no? Nya 2 years na to yung sakit pero ni worse siya for 6 months. Kunya nitabo mga igsuon ako giinan ang dalagita si Princess Nicole dai mangumpisal ka. Pasaylua mga tawo nakasakit nimo. Sama ni Kristo balik-balika sa imong huna-huna to mga tawo nakasakit nimo. Pamalandungi ang gisulti ni Kristo. Amahan ko. Pasaylua sila. Kay wa sila masayo sa ilang kibuhat. Kanari balik-balika day. Pasaylua ang tanang nakasa nimo. Kunya i-consecrate mong kagalingon ngadto sa Ginoo. Aron peaceful ka kada adlaw. Nagipakumpisal na ko siya, gihilog na ko siya. Kunya akong gitudluan niyang tatay. Dali, Brad, na ayang tibok pamilya. Ali, Brad, ikay deliverance sa imong anak. Mag-renounce tag-una. Samtang nag-renounce me, perting suka sa bata. Kaya daghan mga albularyo ilag giduulan mga more than 10. Perting suka sa bata, sticky sa layba, perting baga ang alaway.
isuka pag yellow o green. Nya kay bawo mo, pag humag-deliverance sa tatay, mo ni good news na ko ninyo. Gitangtang niya yung oxygen. Nawa ang tanang sakit sa iyang lawas. Basta yung likod nga, bisag hikapon sakit kaayo, ako nang gisukmag. Sa Father, bisag kamayng sakit. Wala. Og, usay ni tabo, ning siya nga ma, munaog ko. Niduol ang tatay kay alsahon. Pa, ayan ako alsahon. Nitindog nga siyara. Og nihilak silang tanan, kay dili lang siya nitindog, nilakaw na. Karon madto may dayo si Subutuan sunod adlaw, muuban sila namo, mo share siya sa iyang storya. Ngano man ang iyang tiil, iya nang maisa. Na. Og ingon siya nga duhang semana sila ni stay diri sa Bohol. Sud niadtong hapon sa Domingo hangtod karon wa na siya mag-oxygen. Wa na siya mag-pain reliever. Ngano man wala na sakit ang iya kalawasan. Nalipay mo wala. Kinsay nag-deliverance ato? Di si Father Darwin. Matatay. Asa mga pang tatayan eh. Ay, mga byuda mo? Asa inyong asawa, no? Ay, ansap ko na ba? Sa itong mga byuda? Ansap? Na mga byuda? Ansap. Ay, kauwaw. Ansap. Daghan day, no? Atong pangitaan. Tagak. Pangitaan na itong afam. God is good all the time. Samtang nag-sports and evangelization may dito sa Magsaysay, nastorya nako si Princess Nicole. Ngayon siya nga, Father, tanawa, ako nang maalsa. Pero, tinuod makalakaw siya, pero kinibitang butot, balat na. Kinahanglan siya dugang vitamins, aron mabalik ang iyang kusog. Pero makatindog na siya. Pero di sa kalahutay o dugay tindog, tungod kay perting niwanga ang duha niya kapa. Pero ingon siya nga, tanang sakit na ko, Father, niundang na siya for 2 weeks until now, morphine, fentanyl, wa na siya mag-take. Nga naman, huwag tang tanan niyang gibati. Before nihatag niya sa sacrament, maglisod siya sulti. Samtang naminaw ko nila ba, how I wish tanang pari ma-empower ni ini. Pagkadaghan kahat ang matabangan ng mga pari, instead magmisa lang sila, na sila'y panahon nga muhatag sa mga sacramentals sa katawhan sa Ginoo. Amen? Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Sa ito teksto? Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Jesus is sent by God. Balik ako no. Jesus is sent by God and wanted by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirits. Is that all? To heal all of the oppression of the evil spirit. Tanan nga sakit gikas yawa, tanan iyang ayo. Manamingon siya, namong mga pari ug natong tanan panlakaw kamo. Ayuhan ninyo tanang masakiton. Sa meaning ana, tanang oppression gikan sa yawa ayuhon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug maunay maayong balita nako kaninyo. Nalipay kay ko kay na po'y pare iduol nako atong itong Cebu. Pahatagon ko retreat. Nakatag na ko retreat sa Diocese of Dipolog. They are empowered ang ilang mga kaparian dito.
Yan na po'y pari, tulo to ka pari, Father, atos among diocese, mga pari rami, Father, nga puhon. No? Sa di pa mo balik ang Ginoo. Perting daghana, di matabang. No? Sa mutag di katubo ini. Nalipay ba mo karong gabhiyo na? God is good! Mura mong grabe. No? Ang grabe naman mo. Mura mong daisiyo. Nang, with feelings yun, God is good! All the time! Napugos na mo. No? Ugma na invite mo, doon na tayo dialogue sa pagtuo uban ni Pastor Rian Fuentes sa Baptist Church sa City Square, ugma alas 5 sa hapon. Ato nang gituyo nga ato silang entertainon, dili aron mo daog ta sa debate, aron lang malig-on ang mga Katoliko. Mora na ito yung intention. Bisag di ta madugangan, wala ko mag-expect na madugangan pa ta. Ang ako lang, di na ta makuhaan. Amen! Unsay gisulti sa to Ginoo sa San Juan 10:16, doon na pa ko'y mga karnero, gawas nining usa ka turi. Kuhaon ko sila. Aron mahimong usa ka panon. Pila ka panon? Wa simig, mga panon. Usa ka panon, obos sa usa ka magbalantay. Pila ka magbalantay? Dili, mga magbalantay. Usa. Kinsa man ang magbalantay. San Juan 21:15 ngadtos 20. Pedro, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. Ati man na ang akong mga kinsa din yung usang magbalantay? Si San Pedro. Kinahanglan makonect kita ni San Pedro. Kitang Katoliko na connect ba ni San Pedro? 13 connect ka. Nandun na tayo, St. Peter's Basilica. Kay diha sa altar sa St. Peter's Basilica, naa diha. Ilawom niya ng maong altar ang lubnganan ni San Pedro. Unang gitawag tag Roman Catholic. Dita Romano. In union with the faith of Peter. Kay tuwa dito na lubong si San Pedro. Unang gitawag tag Roman Catholic. Wa na'y maka pangawat-anan. Tigom yung tag-Catholic Church, ang mga Baptist Catholic man po. Universal. Pero di sila Roman. Ganong di sila Roman, wa sila'y connection ni Amen? Nalipay ba marong gabi una? I hope makasuroy mo dito. Mag-enjoy ta dito. Kunya, kinanindutan kay gikan mi nag group study kay ganahan ko mag group study kay madugangan akong mga references. Salamat ko kauban nato karon atong national officer si Brother Eric Romero. Brother Eric? Saan dito? Patyunon ni sa mga pastor. Kay maon nagbulgar sa tanan nga mga referensya nila. Niya po na itong presidente, si Brad Caloy Abuyabor, o iyang gwapa ka, pailain, Ate Olga, nag-inusara, the one and only. No? O si Brad Ryan, itong Vice President Internal mo, no? Secretary dahil, no? O ato mga bisita, converted pastor, si Brad Rusby, converted pastor ni, pila ka katuig pastor, sa una? Unom katuig pastor. Karon, monay ang undercard ugma. Atubangan sa pastor, no? Alas 3 og sugod, alas 3 og sugod, no? Ang undercard. Ang main event alas 5, no? Unya ang atong ipatubang nila ila pong kauban. Nibalik sa ato. By birth ka, bro, or Catholic ka sa una? By birth ka? By birth, born again. So by birth siya. Na-born again. Grabe, no? O sana sa mga dili maluad ba? Ni mga Katoliko, wa mo ni foundation, dali ra mailad. Kini lisod ni ilad yung pastor. Di ba? Kanang mga nanglayat sa laing pagtuo, wa taw nay hanaw sa Katoliko. Uy.
Pitok-pitok ra ng mata. Kung ang Katoliko mo bias pagkakatoliko, dili na challenge. Yan naman, pitok-pitok ra man na. Why Katolikong well-founded sa doktrina mo balhis lain? Ibaylo din nimo ang tinuod sa baka. Wa man gahi na to kuan, bugas, balik. Daghan sila bugas ito. Pero karon si Pastor Rusby uban ni Father Brad Jeffrey. Pastor buga, bro. Uyab lag pastora. No? Si Ibdi rin na ulitaw sa ni. Oh, pero taken ang kabro. Taken ka. Taken for granted. No? Brother Jeffrey, kauban, gikan pa ni sila Diocese of Tandag. Nabisita jud nato. Og kita ta ugma, ilang kun nako tason akong talk, kita man ta ugma, kita na po ta sa Facebook. I-share ninyo ang inyong nakatunan karon. Di man nato masaysay tanan kay ang ato simbahan ro nag-celebrate gahapon og 1991 years old. Grabe no? Ang uban po si Pastor Archie ako amigo, first year anniversary pa sila. Kaluoy Pastor. Uy, ang simbahan katolik 1991 years old. Atong pakpakan ng atong simbahan. Mga igsuon, nahug na akong mga buwa. Sa karon mag-bless ko sa inyong mga religious items. Nga kauban po nato atong isa unang speaker na to, si Brad Leo o si Brad Johnny nga hapit na maminyo, hapit na mahalin. Og katong mo surrender og habak itahon, i-surrender na. Kaya di mo effect ang inyong deliverance. Ano? Og si Dudong Lance pod, pugihan kaayo. Dudong Lance. Ako ano ko dong? Prayer book? Prayer book.